dito at sa mga press people po na nagpaunlak para po sa pagliliwanag na to. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, straight to the point, Congressman B. So regarding po dito sa lumalabas na artikulo na regarding po dito kay Montulfo at sa Presidential Commission on Urban Poor na pinamumunuan po ni Chairman Maynard Sabili. Ano po ang reaksyon po ng inyong pamilya tungkol po dito? Siyempre po, medyo, although expected ko na to, diba, na may mga lalabas na ganito, na very obviously ay ang target po ay ako. Kasi ang issue nila sa asawa ko, pero ang reaction nila, di umano do sa Montulfo na post yan, di ba, nasa Facebook is picture ko. Di ba? So, expected ko na po ito and medyo lang, sabi ko nga, before anything, para po matapos na to, ako po ay walang kinalaman sa PICOT. Pero ako po ay nagpatawag ng pagliliwanag dahil po ang pangalan ko ay bilang kandidato ay ang target, very obviously, ang target po nila ay ang aking pangalan dito. So, para na bago tayo po mag-umpisa sa pagliliwanag na gusto nyong malaman, ito na lang ang una kong gusto kong sabihin. Sa lahat po ng mga nasa likod nito, mula po kay Sir Montulfo, doon po kay Ma'am Evelyn na sinasabi, at sa mga nasa likod ng mga paglalagay ng larawan ko na nakakabit sa isyong ito, kung mapapatunayan po ninyo ng asawa ko'y involved dito sa usaping ito, ako po ay aatras sa aking kandidatura bilang congressman. Magpakita po kayong ebidensya. Hindi po kasi pwede na may aligasyon kayo na wala po kayong ebidensya. Di ba? Mahirap po yun. Dahil ako ay walang kinalaman sa usapin na yan. Pero dahil involved po ako po ay nag-imbestiga at nakausap ko po mismo yun pong sinasabing Evelyn, ano apelido nun? Evelyn Cruz. Hindi ko po siya kilala, but since ako po ay involved at in-involve nila ako, kinausap ko po siya, and he said to me, wala ra po siyang sinasabi kay Ramon Tulfo na si chairman ay nangihingi dahil hindi naman daw po talaga nangihingi. Yun po ang sabi niya. At ang sabi pa po niya, ang inirereklamo po niya ay yung, anong pangalan nun? Tapay, ang apelido? Ana Donita Tapay. Ni Donita Tapay, na kaibigan po mismo nitong si Evelyn. Ano po, siya po ang inirereklamo niya. At yung sinasabi na ni Montulfo na si chairman daw, ang insinuasyon po kasi ay si Chairman Maynard ay humihingi ng kalahati noong amount ng property which is 300 million, ang kalahati ho nun ay 150 million. Diba? Pero ang sabi ho nung Evelyn, yun daw po ay usapin nila ni Donita, parang patungan ng, anong tawag dun? Overprice. Kumbaga, ibebenta raw po ni Donita yung property ni Ma'am Evelyn na nagkasundo sila na kung mag-overprice daw po si Donita, ay payag naman po ito pong si Ma'am Evelyn. So, usapan po ito ng bilihan ng ahente at ng seller. The agent and the seller, ano pong kinalaman po dito ni Chairman Maynard? Ginagamit po, yung sinasabi na ambassadress daw po si Donita Tapay ni Chairman Maynard. Nagkausap daw ho sila ayon kay Ma'am Evelyn ay January. Ito pong si Tapay, September of 2000, hanapin mo nga, September po ay nirevoke na po yun. 2 weeks lang po siyang mayroong ganong kasi ang sabi niya po yata ay siya tutulong na tingnan ang pangangailangan dahil di umano siya ay nasa ganyang, yan ang kanyang ginagawa, yung tumulong sa mahihirap. And since si Maynard naman po at sinabi niya na siya'y tagalipa, so, kanyang pinagbigyan. Pero nung nalaman niya na medyo questionable ang personalidad ng taong ito, agad po niyang nirevoke. Kaya meron po akong dokumento na nagsasabi na nirevoke po yun noong September 27, 2024. Pero nag-usap po sila Tapay at saka po si Ma'am Evelyn January 2025 tungkol po sa bilihan ng lupa. Hindi ba? No,
na ang sabi daw po ni Tapay, hindi po ibinibitin dahil po, kasi pag, ito naman ngayon lang hapon, Gary, pero talaga ako nag-investigate ako. Talagang hindi ito marirelease at hindi rin po pwedeng sisihin ni Ma'am Evelyn yun pong naunang administrasyon sa PICOP. Dahil nung May 2, 2024, 5 months before the appointment of Mayor Maynard, naglabas na po ng letter ang Office of the President. Di ba po, na sinasabi po niya, dahil po ang PICOP, di ba po, ano po siya ng DSWD. So, si Secretary Gatchalian po ay binigyan ng order or request, whatever you call that, to refrain. PICOP, di ba, nagawin yung pre-demolition conference. So, hindi po talaga yan ma-aproban, hindi po yan inuupuan, mayroon ng order May utos paano hindi ho inuupuan yan? Mr. Tulfo, hindi ho yan inuupuan at saka sana naman po. Di ba ho, you are a respected journalist. Hindi ho ba parang mali yata? Sabi niyo kanina, hindi niyo kilala si Ma'am Evelyn. Sumulat lang sa inyo at nakalakip yung mga galing sa Supreme Court na mga documents to prove na talagang okay na yung iyong. Di ba ho, dapat po sermon ay tawagan niyo ang chairman. Kunin niyo po ang kanyang panig. Di ba dapat to ay, chairman, may nagrereklamo sa iyo dito, bakit mo ito inuupuan? Bakit ang sabi ko kasi ni Ma'am Evelyn, wala po akong sinasabi kay Montulfo, kung ano man po yung isinulat niya, opinion po niya yon at hindi sa akin. Alright. Ma'am, sa pagkalagkan, sa pagsama ng inyong mga pangalan ukol po dito, may balak po ba kayong magsampa ng kaukulang reklamo? Of course, sabi nga ni Ma'am Evelyn, kahit daw po kasuhan ko si Tulfo, sanay naman daw po makasuhan ng libel. Diba? Ay sabi ko sa kanya, ay magkakaso po talaga ako at kasama kayo sa kakasuhan ko. Bakit daw siya? Kasi ho kayo ang pinanggalingan hindi naman daw nagsabi siya at si Tulfo yon. Kahit na po, kayo yung nagsabi. Kayo yung source niya. O ngayon, sabihin ninyo na mali si Tulfo. I-deny ninyo yun na hindi nyo yung sinabi kay ano. Diba? Para siya lang ang kakasuhan ko. Sabi ni Tulfo, hindi niya kilala si Ma'am Evelyn. Pero doon sa usapan namin ni Ma'am Evelyn, close sila. And Ma'am Evelyn calls Sir Tulfo Kuya Ramon. Kuya Mon. Teka muna po, Sir Ramon Tulfo. Di ba ho? You know how it feels to be judged. Your family has been there also. Diba? Hindi ho namin alam kung totoo po hindi yon. But what I am sure is, nasaktan po kayo. Hindi niyo po ba naiisip na masasaktan din ang pamilya ko? Hindi niyo po ba alam na kandidato po ako, na nagagamit po kayo? Maganda po ang hangarin ko. Malalim po ang pinanggagalingan ng laban ko. Wala akong tutusin po. Wala akong laban sa kalaban ko. Pero malalim ang pinanggagalingan ko at maganda ho ang hangarin ko sa paglabang ito. Ang akin lang po, ang hinain ko lang po, Sir Mon, is bakit ho hindi ninyo, saan ho galing yung opinion ninyo na yun? Na ang may sabi po ay si Ma'am Evelyn, yung kaibigan nyo. Saan ho nanggaling yung Sir Mon? Hindi nyo ba alam na pag nagawa nyo na, how can you correct that? Di ba wala ho kayong pakialam sa amin? Basta nagawa nyo yung gusto nyo gawin, yung opinion ninyo, na mali, paano yan? What if one day you prove to yourself that you're wrong? Paano nyo i-correct yun? O tama ho ang sabi ni Ma'am Evelyn na sanay naman daw po kayo makasuhan ng libel? Sir Montulfo, ang pamilya sa Bili, dignidad lang ho ang kayamanan namin. Yun lang ho ang dahilan kung bakit minamahal kami ng tao. At yun lang din po ang dahilan kung bakit pinahihirapan kami ng mga politiko. Sana naman po ay maging sensible tayo. Hindi ba? Again po, I know you know how it feels to be judged unfairly. Kung umiikot lang sa PICOP, Hindi ko, I have somebody in mind.
Pero ayoko pong, ngayon na umiiyak ako ng foul, ayoko po na, although meron po ako iniisip, and I'm sure that mas marami po out there ang merong nasa isip din, the same na iniisip ko din. Hindi ba? Pero kayo na lang ang mag-isip. Ako'y kandidato. Di ba may issue sila sa PICOP? Kasinungalingang issue. Nanggaling sa opinion daw po ni Mr. Tulfo na idinideny ni Ma'am Evelyn na wala daw po siyang sinabi kay Ramon Tulfo. Ang sinabi daw pang nirereklamo daw po niya ay anong pangalan nun? Tapay? Ano first name? Donita. Oh, hindi ko kilala si Donita. Sabi po na sa akin ni Ma'am Evelyn, very close daw po sila dahil sa bahay niyo pa raw po siya kumakain madalas. Hindi ko kilala si Donita. Iisa kong bahay namin ni Mayor Maynard, ni Chairman Maynard. At kung siya ay, especially if she's claiming na taga-Lipa siya, at may mga binabanggit siya mga pangalan na mabubuting mga tao dito sa Lipa na mga kaibigan din po natin, imposibleng hindi ko siya kilala. Hindi ba? At si Mayor Maynardo, walang record ng gawain ganyan. Sinabi ko kay Ma'am Evelyn kanina, Ma'am, sorry po. Kasi hindi ko pa po alam na may order pala ang Malacanang na wag to refrain. Nasabihan ng DSWD ang PICOP to refrain po na itakal muna yung pre-demolition conference na yan. Hindi ko po alam. So, ang sinabi ko lang po kay Ma'am Evelyn, Ma'am, ako po ay nanghihingi ng pangunawa ninyo. Si Chairman ho, hindi ho talaga yan pipirma nang hindi niya po maliwanag sa kanya kung saan nyo dadalhin ang mga squatters dahil aamin po ako, pro-poor po si Chairman Maynard. Hindi po yan talaga pipirma. Pag hindi niya po nakikita kung saan nyo dadalhin ang mga squatters, kung properly compensated ba po, yun o, ang sa tingin ko. At saka ma'am, I hope that you would understand na ang inabutan po ni Chairman ay problema ng buong Pilipinas. Hindi lang po yung lupa ninyo. Diba? So, don't you think it is not fair na kayo ay maghahanap ng kakampi para manakot dahil alam ninyo na meron po kayong pagsusumbungan na mabilis gumawa ng opinyon at ilalagay sa social media? Sinabi ko po yung kay Ma'am Evelyn, and I have here, meron po akong evidences to prove ng aming pinag-usapan. Nasa akin po yung pagbawi do sa ID, 2 weeks lang po yun dahil may report na nga po, and nasa akin din po yung copy na letter ng Office of the President addressed to the Secretary of the DSWD na inutusan po si Secretary Gatchalian. Nire-request po siya na sabihan ng PICOP to refrain. So, paano po pipirma po si Chairman Sabili noon? Meron po, actually po, hindi ko po, nung makausap po si Ma'am Evelyn, hindi ko po alam ito mga ito kasi hindi naman po ako involved sa PICOP. And I really do not understand why. Bakit to, kung may issue sa asawa ko, bakit po kasali ako? Hindi ba? Bakit po, ang bilis yata ni Mr. Tulfo na magbigay ng opinion, yun po ay galing kay Ma'am Evelyn. Di ba? Sabi ko ni Ma'am Evelyn, towards the end of our conversation, sabi po ni Ma'am Evelyn, biktima lang ho ay, lumalabas ho dito, biktima ho si Chairman ni Donita. Biktima ho kami pareho ni Donita. Sabi ko ni Ma'am Evelyn. Sabi ko, nandun na ho tayo Ma'am Evelyn. Biktima ho kayo. Ako po, kanino po akong biktima? Sino ho ang nagbiktima sa akin? Sa ating pong mga kababayan, in-expect ko na po ito. Pakiusap ko lang, di ba ho tayo pwedeng maglaban na ng patas? Nang wala hong siraan? Di ba? You have your own issues to clear. Huwag na kayong magdamay ng mabubuting tao. Kung ang issue sa inyo ay hindi tama, paliwanag nyo na lang. Di ba? Ilabas nyo rin yung katibayan ninyo na hindi totoo yung mga aligasyon sa inyo. The same way na gano'n namin kabilis ilabas ang ebidensya namin na kami ay ginagawan lang ng istorya ang asawa ko. Ang Lipa City, you know, Maynard Sabili. Diba? Hanggang ngayon nga kung ano-ano pa rin na utang-utang. Diba? Sa pag-iikot ko,
natutuwa naman ako. Contrary sa sinabing isinuka daw kami ng lipa, hindi yun itong pakiramdam ng isinuka. Yung pag nakita ka, very accommodating sila. Pag nakita nila si Maynard, umiiyak ang tao. And the more that it inspires me. Yung pagtanggap sa akin ng tao, na-inspire po ako. Maraming pagsubok, maraming mga tao na inaasahan mo na maggagabay sa mga tao sa barangay, na mag-isip ng tama at magdesisyon ng tama para sa eleksyon, pero hindi po ganun na nangyayari. Pero ako po I trust in the wisdom of God. Hindi po ako mayaman, pero nasa likod ko po ang Diyos sa lahat ng laban na ito. Kita nyo naman, 3:00 nang mabasa ko yung kay Sir Montulfo. Cancel lahat ng lakad, harapin ko ang media. Diba? Wala po akong takot dahil wala naman ho kami talagang masamang ginagawa. Mga Lipenyo, kayo na po ang humusga. Kung kanina, may... Itong at bakit ngayon lang lumalabas yung mga ganyan ngayong start na ang campaign period? Hindi ko rin, I really do not understand. I was praying, diba? Pag-file ko pa lang, I was praying for an honest election. Yung wala sanang siraan. Kasi kung maganda naman ang hangarin mo, diba? Hindi mo kailangan manira eh. Kung mararamdaman ng tao na mahal mo ang bayan, hindi ka kailangan manira. People will vote you. 'Di ba? Sa kung anong ginawa mo. 'Di ba? People will judge you based on what they felt na ginawa mo. Kung minahal mo ang tao, they will love you back. And that is what I am proud of. I can proudly say na sa pangangampanya ko, I feel the love of the Lipeños because we love them, di ba, with all our hearts. And di ba, so, kung bakit ako sinisingle out, I am taking all of this from the positive note. Siguro naman po, hindi ako gaganituhin kung nahinaan sa akin. Thank you po. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng kumpiyansa na hindi po ako mahinang kandidato. Thank you so much po for challenging me. Pero ang sinasabi ko po, pag wala kang ginagawang masama, madali mong madi-disprove lahat ng mga allegation sa inyo. So ang gininulit ko po, dalawa po ang challenge ko. Kung kaya niyong i-prove kung sino man ang nasa likod nito, and including Mr. Tulfo. If you can prove that Chairman Sabili is indeed, di ba, asking the owner, which is Ma'am Evelyn, 1/2 of the value of their property in exchange for the signature of the chairman, as you insinuated, aatras po ako. Secondly, para matapos ng utang na yan, pwede lang naman po maging issue ang utang kung ang issue ninyo ay ninakaw ang utang. Kung meron po kayong may tuturo na kahit isang ari-arian lang dito sa Lipa na na-acquire namin during his incumbency. Marami hong sumulpot na mga developments dito. Marami mga subdivisions dyan. Maghanap po kayo kahit isang 100 square meters lang na tinanggap namin galing sa mga developers na alam naman ho natin na minsan makapagpapirma lang. Kahit alam nilang mali, yun ang kalakaran eh. Maghanap po kayo. Kahit na hindi nakapangalan sa amin. Na mayroon kami dami na para hindi pangalan doon sa amin, maghanap po kayo. Wala ko kayong makikita. Pag may nakita kayo dito sa Lipa, maliban ho sa sasakyan ko bisyo ko na ho yan. Hindi pa ho mayor ang asawa ko, yan ho ang bisyo ko, patatawarin niyo ako dyan. Pero yung may iniyaman kami sa Lipa, 9 years, madali ho magnakaw. Mas madali hong gumawa ng pagnanakaw kaysa sa maging matuwid ka. And this is the price we have to pay for being righteous. Sa mga kababayan ko po, bahala na ho kayo. Diba? Ba't ako po'y naniniwala na hindi nyo na kayang lasunin ng isipan ng mga Lipenyo. Diba pa? Kilala po nila tayong lahat. Lahat po tayo, kilala nila. Hindi kaya threaten ng iyong kalaban kaya ginaganyan ka? I do not like to sound, I do not want to sound like masyado na akong assuming or masyado naman akong kampante o kumpiyansa sa sarili ko. But with the way things are going,
parang gusto kong maniwala na medyo ako ay may kaunting lakas. Na medyo kailangan kang sirain. Hindi mo kasi kailangan sirain ang kalaban mo. Bakit? Sino ba ang walang kasiraan dito? Ako hindi maninira ng kalaban ko. I will let the people, kung ano man ang judge nila sa kung sino man ang kalaban ko, based on so kung paano nila na-appreciate yung nagaganap sa paligid, but coming from us. Ang daming issue dyan na pwede kong sakyan, pero wala akong sinasakyan dyan. Ang laban ko po'y malinis. Kung ako'y matatalo dahil ayaw sa akin ng tao, tatanggapin ko po yun. Pero maglaban naman po tayo ng patas. Hindi yung si Montulfo, hindi ko alam kung anong agenda niya, hindi ko alam kung saan galing yung sabi ng may-ari, opinion niya. Tapos biglang-bigla, sinakyan na yung picture ko na ang nakalabas. Sa utang ng lipa, kami daw mag-asawa. Teka muna. Mga Lipenyo, maging matalino po tayo. Diba? Bakit namin pinagdadaanan lahat ng ito? Pinagdadaanan namin lahat ng ito dahil sa inyo. Pinagdadaanan din po ang aking mga anak. May mga apo ako. Again po, paulit-ulit, bukas din lang. Ilabas din yung ebidensya na involve ang asawa ko sa korupsyon dyan po sa Pico. I will gladly withdraw my candidacy for Congressman of the 6th District of Batangas. Ganun din po, kung may maipapakita kayong ari-arian na nabili namin dito sa Lipa, during his incumbency, mag-withdraw din po ako. Doon sa sinasabi mong malalim na pinaghuhugutan mo, may kasama ba yung pagiganti? May kasama ba yung galit, emosyon? Pakibigyan nga po kami ng dagdag na paliwanag ko dito. Pinapaiyak mo naman sa Wala po akong galit kanino man. Wala po akong galit kanino man. We have been through so much pain. 2019 and 2022. Diba? Sobrang lalim ng pinagdadaanan mo na hindi mo, parang wala kang kalaban-laban eh. Pero sabi ko nga, the truth is, simula po noong 28, yung official campaign period, the start of the official campaign period, I woke up crying. What am I doing this for? Bakit ko pinahirapan ang sarili ko? Na ituwid ko na po ang mga anak ko. Di ba? Kami na lang dalawa ni Mayor, magaling pang maghanap buhay ang asawa ko. Kami ay hindi namin kailangan ang pera ng bayan para masigurado ko natatanda kami na hindi kami aasa sa mga anak namin. Hindi ba? I was asking myself, what am I doing this for? Pwede ho akong mag-relax na lang. It is very clear to me that hindi ho madali itong ginagawa ko. Pero kung hindi po ako, sino pa pong iba ang titindig para sa mga Lipenyo? Parang ako lang. And I am ready for this. Hindi pa nag-uumpisa ay inihanda ko na ang kalooban ko. Mukhang nag-uumpisa na nga. Pero sa aking mga kababayan, maging matalino po tayo. Kilala nyo kaming lahat dito. Lahat ho ng nanunungkulan sa lalawigang ito, kilala nyo kaming lahat. Maging mapanuri tayo. Dapat alam natin kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo at hindi. Kung sino po sa amin ang naninira at hindi. Maging matalino na lang po tayo. Elections are for you. Hindi po para sa akin ito. Dahil pag nagkaroon ho ng tamang paghusga ang mamamayan, hindi lang sa Lipa, in this country, di ba? Kung tayo pong lahat, ang buong Pilipinas ay boboto ng naaayon sa pangangailangan at kabutihan ng bawat isang pamilya ninyo, maniniwala po ako na yung change na inaantay nating lahat, lalo po ako, ay magkakaroon ng umpisa. Di ba po, ang punot dulo po ng lahat ay nag-umpisa sa eleksyon. Lagi kong sinasabi, sa eleksyon tayo magtatanim ng butil. Dalawang klaseng butil, magandang butil at hindi magandang butil. Magtanim tayo ng maganda, aani tayo ng maganda, magtanim tayo ng hindi maganda, pagkatapos ng eleksyon, nga. Nag-umpisa po ito doon sa post ni Ramon Tulfo. Di ba, na nung mabasa ko po, sabi ko po kay chairman, ano to? So sabi, ang reaction ni chairman, hindi ko rin alam.
Hindi ko rin alam, pero aalamin ko. So, ang ginawa po ni Chairman ay tinawagan yung Evelyn at para tanungin ano ba itong sinulat ni Tulfo na minimension ang Chairman at nagpaliwanag ho si Ma'am Evelyn kay Chairman. Ako naman, dahil ako naman po ay obviously ay target nitong mga ganitong demolition job sa akin to eh. Sa aking pananaw, hindi ba? Ay inalam ko rin po at ginusto ko na makausap si Ma'am Evelyn. Kaya po ako hiningi ko ang number ni Ma'am Evelyn dahil inaalam ko po, baka nga ang asawa ko naliligaw na rin ng landas. Hindi ba? Gusto ko pong malaman. Kaya nga sabi ko po kay Mayor Maynard, siguraduhin mo na lahat ng paninirang ito'y paninira. Itataya ko na rito ang kandidasi ko kahit ako'y naniniwala na malakas ang laban ko bilang kongresista. Kaya po ang hamon ko na lang, kung kaya ninyong patunayan, kasi hindi ho tayo basta maninira ng pangalan, yun lang ho ang pinagmamalaki ng pamilyang to. Yung aming dignidad, yung malinis naming ginagawa sa bayan. Kung meron nung ginawa, ang dali naman resibuhan yan eh. Diba? Hindi pwede na isinulat lang ni Ramon Tulfo sira na ang pangalan ng asawa ko at ako. Kandidato ako, ang picture doon, very obviously, na ako ang target kasi bakit usapan ng pick-up, bakit ang picture ko nandoon? At ang bilis-bilis, naka-highlight talaga, asawa ni ganito, asawa ni ganyan. Oh, itinataya ko na po. Ilabas niyo bukas kung meron kayo na basihan para sabihin ng asawa ko ay nag-i-interest sa kalahati ng property na yan. Aatras po ako. Okay, speaking of Chairman Sabini, nakalagay din po kasi doon sa... Ilang naman ho si Mayor Maynard ang nagkautang. Lahat po ng mga mayor may utang. Inabutan po ni Maynard utang man ng mga past administrations dahil po ang loan po long-term yan. So talagang aabutan niya ng mga depende sa kung ilang taon ang loan na yan. Pero bakit to sinisingle out? Ngayon ho, lagi sinasabi na utang. Hindi naman po talaga na i-deny, talaga naman ng umutang. Nasaan ho yung inutang? Ninakaw ba ho? Kasi ho, para gawin mong issue ng inutang pero kasi ho, umutang na nilagay sa ospital ng Lipa. Na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Kung hindi po nangutang si Mayor Maynard, wala po tayong ospital na Lipa. Pero, tanong naman po natin ang ating mga kababayan, noon hubang may utang ang Lipa, naramdaman ho ba ng mamamayan na nagbabayad tayo ng utang? Di ba po hindi? Bakit panong patunay? Lahat ng kababayan pinag-aaral. Wala hong kulay kahit kalaban pinag-aaral. Sa kanya nagumpisa yung allowances ng lahat ng functionaries. Sa kanya rin nagumpisa yung local pension. Diba? Panahon niya, itinayo ang ospital ng Lipa. Nung panahon niya, walang binabayaran ang maliliit na negosyo. Katulad ng sari-sari store. Yung mga nagtitinda sa kalsada, wala hong mayor's permit yan. Di ba? Pero, hindi ho pwedeng sabihin ng City Hall na nangutang, hindi nagbabayad. Religiously, nagbabayad po ang City Hall. Di ba? Nung umupo ho si Mayor Maynard, 2010, marami ho siyang naabutan pa rin loans ng iba-ibang mayors, pero hindi ho natin narinig sa kanya na utang. Ngayon ho, kung at saka tingnan nyo, bakit laging ako? Nangutang po ang city government, parang first term pa lang ni Mayor Maynard dahil pinangako niyang ospital ng Lipa, bakit sasabihin na inilubog namin sa utang na mag-asawa ang Lipa? Hindi ho ako kasali. Ang nangutang ho ay ang mayor at ang sangguniang panglungsod. Hindi ho makakautang ang mayor kung wala hong approval ng sangguniang panglungsod. Wala ho ako sa picture. Hindi ho ako kasali. Bakit ka ho ako isinasali? Paano nangyari na inilubog? Anong kapangyarihan meron ako para ilubog ko ang Lipa sa pagkakautang? Ang pagkakaalam ko po at sa mga ordinaryong mamamayan po ng Lipa, ang mayor po ay may programa like the hospital ng Lipa. Gusto niya talaga yan. Wala pong budget tayo. So, hahanap tayo ng mautangang financial institution. Ang isang financial institution, hindi po yan magta-trust sa kahit na anong LGU kung hindi po maganda ang pananalapi ng kahit na anong LGU. Diba? Kailangan may maganda kang financial standing. So, ang pagkatiwalaan ka ng mga bangko and yung mga other financial institutions, ibig sabihin, ayos ka.
Di ba? So kaya ka pinalong. So si Mayor po, anong panahon yon ay humingi ng approval ng Sangguniang Panglungsod. At hindi ho pa siya makakautang kung hindi po in-approve ng Sangguniang Panglungsod. Nasaan po ang pangalan ko doon? Nasaan naman po yung inilubog naming mag-asawa? And if you are insinuating na nangutang at ninakaw, tell it to the people. You prove it to them na nangutang ibinulsa. At ito pang isa kong hamon, kung kanina nagamon ako na kung mapapatunayan na si Mayor Maynard ay nangihingi ng kalahati ng value ng property para i-approve niya po, ako ay mag-withdraw. Meron na naman akong panibagong hamon. Kung kayo po dito sa Lipa ay may maituturo na kahit isa lang po na ari-arian na naipundar namin during the incumbency of Mayor Maynard Sabili, magwi-withdraw po ako bukas na bukas din. Kasi po, ang magnanakaw, nakikita ang pinagnakawan. Nasaan ho yung mga ninakaw namin? In fact, pagkababa ni Mayor Maynard, ang press release, naghihirap na daw kami. Naibenta na raw namin, mga ari-ari namin dahil naghihikaw na raw po kami. Sabi ko, para yatang mali yung parang contradicting. You are saying, you are insinuating na kurap ang asawa ko, and then you also are saying na naghihirap kami. Wala akong magnanakaw na naghihirap. Lahat na magnanakaw, yumayaman. Hindi lang mo sa politika. Magnanakaw ka ng kung ano-ano, private person ka, nagnanakaw ka, yayaman ka. But it is them telling the people na